paano halimbawa yung mga sinasabing nag-commit ng krimen? Yung mga natagpuan o nakita base doon sa investigasyon mga taong present doon sa lugar kung saan nagkaroon ng pag-abuso at paggamit ng controlled substance. At nagkaroon din ng pagkamatay ng isang tao. Ito bang mga taong nandoon, ito ba ay maituturing na mga diplomat na pwedeng mag-avail ng diplomatic immunity? Yun yung isang sila ba yung considered as persons or personalities or group na dinidefine doon sa Vienna Convention ng 1966. Ito ba yung mga ito? Yun yung tanong, di ba? Yan yung katanungan kasi actually naitanong ko na to dati sa kaibigan nating mga abogado na talagang ang First Lady Satanas wala siyang immunity. Depende kung kasama niya yung asawa niya, depende sa circumstansya. Malay mo sinundo. Kasi remember one time biglang pumunta doon si BBM. Yeah, sa yung lumilitaw Amerika. yung lumilitaw na hindi hindi pa siya nakakabalik. Yeah. So, hindi nga natin alam kung ano yung naging arrangement dito sa government ng dito sa Beverly Hills sa California o sa buong gobyerno ng Amerika. Kasi nga open pa yung investigation, open pa yung case, hindi pa siya case closed. So, yan ang palaisipan natin ngayon. Ano ba ang ginawa nila para ma-cover up? Kasi palaga, mga kababayan, corruption is involved here. They spend your money, taxpayers' money, na binitbit nila lahat. Tapos eto ngayon yung nangyari. At talagang, imagine niyo instead of promoting our country, promoting our culture, nakuha nilang magpulburon dito sa 5-star hotel. Gamit ang pera nyo. Yun nga, ang isa doon sa tinitignan kong anggulo, patungkol doon sa controlled substance. Kung ito ay hindi siya na-procure diyan sa sa Amerika, maaring ito ay ipinasok through diplomatic pouch. Sapagkat siyempre itong nasasangkot ay asawa ng kasalukuyang pangulo at maaari na ito ay gumamit ng diplomatic pouch dahil pagka yung diplomatic pouch na yan exempted yan doon sa mga inspection. Exempted po yan. Liwanagin lang natin sa ating mga kababayan kasi I talk about this kahapon na ang question is yun ba yung pulburon, yung white powdery substance ay bit-bit ba nila from the Philippines at kasama doon sa binabanggit mo JM na diplomatic pouch na hindi pwedeng galawin if you have a diplomatic immunity yung iyong bagahe. Kaya nga lagi ko sinasabi, kahit bangkay ng taal o buto-buto ng taal, pwede nilang bitbitin mula dyan, papasok dito na hindi sila magkaka-trouble dahil hindi sila ma-check. So yun ang isang katanungan. Saan? Kasi kung bitbit nila ang pulburon mula Pilipinas hanggang dito, panibagong kaso na naman, smuggling of white powdery substance. Importation na controlled substance. Controlled substance. Tsaka, anong sinakyan? Kung naka-private plane, possible, mas malaki ang chances. Well, kasi ang naman kasi kagaya niyan sa katulad niya, halimbawa sabihin na natin na suspect talaga itong First Lady. At siyempre, yung First Lady ay may asawa ng presidente ito At siyempre, kumbaga sa kahit papano talagang yung na-extend na-extend yung diplomatic dahil yung presidente ito yung pinaka main diplomat ng isang bansa Kaya maaari na i-extend yung exemption doon sa taxes and duties ng custom. Kaya yung yung kanyang bagahe itinuturing na diplomatic pouch. Kumbaga sa pag diplomatic pouch, considered ito na talagang exempted. Kaya nga yan, maaari dala ipinasok yan diyan. Yes, talagang malinaw na ito, Kaya malinaw mga kababayan na yun nga, ulit-ulitin natin na vindicated ang lahat na nag-expose
dito sa Pulburon video na ito para kasama si Spokesary Roque dyan na ginigipit din ngayon at Pangulong Duterte na ayun sobrang pagigipit nakakulong. Ngayon, if you connect the dots, kung bakit tayo ginigipit, bakit tayo nahabol? Ako na kinakasuhan o kinasuhan, sa katutak, warrant of arrest, si JM na dinitini at kinakasuhan din sa Senate, si Pangulong Duterte. You know, this is all, it all boils down sa expose ni PRRD na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. At this is the best time, I believe, na kailangan kumilos yung taong bayan na magpahayag na ayaw na namin sa bangag na administration. Kasi ano pa ba yung pwedeng i-expose natin? Ano pa ang pwedeng i-expose natin para panagutin ang bangag na administrasyon? Ito na yun. Ito na yung best time na ngayong araw, kahapon, the moment na inilabas na positive nga sa Pulburon, itong si Tantoco, tama lahat ng revelasyon ni Cathy Binag na inalok siya ng white t-shirt o do you want, sabi ni Lisa Tanas, dahil nakapasok siya sa loob ng bahay. So, for you guys, you both are fighters, tayo lahat dito, na hindi natin tinatantanan yung issue na to. Ano ang dapat sa tingin ninyo na ginagawa ng mamamayang Pilipino na bakit tila okay lang sa kanila na mayroon tayong bangag na presidente? JM. Alam niyo, ang ano dito, no, ang isa doon sa nakikita ko, no, tila napapagod yung tao. Talagang sa sobrang pagkadismaya ng tao, ng taong bayan, hindi na nila alam talaga kung ano yung kung ano yung gagawin. Dahil na parang doon sa parang nawawalan na sila ng pag-asa Dahil kanino sila magsusumbong, 'di ba? I think it's time for Yun yung isa sa Yeah, diba? I think it's time for the Kuya, kailangan na yung Duterte aligned senators, politician, it's time for them to fight for it. Hindi lang mamamayang Pilipino kasi binoto sila ng yung Pilipino kasi binoto nga sila diyan para meron tayong boses diyan at saka tagapagtanggol, 'di ba? Panahon na sila naman yung magtumayo for us, then we'll follow them. Kaya nga tinawag natin silang leader, 'di ba? So they need to stand for us. Sila Robin Padilla, sila Bongo, Senator Bato, 'di ba? Lahat 'yan sila Sen Marcoleta, yung sini-align number 1, yung una na lang si Amy Marcos. Kung talagang sinasabi niya na na nahiya siya kay BP Sara, una sa lahat, etong nangyaring to sa Amerika, alam niya to ba't di siya salita? Diba? That's not gonna happen, sis. Wala na tayong asahan kay Mangga, kay Amy Marcos. But again, JM, babalikan ko lang yung diplomatic immunity na sinasabi natin. Kasi I believe yung mga pumunta doon, yung mga kasama sa entourage, di ba, nakaregister yan. Kung sila ba ay pumasok through their diplomatic passport. Di ba? Private, yung personal ba nila o diplomatic passport? May immunity ba sila o wala? So kung ganyan talaga ang issue na wala silang mga diplomatic immunity, mananagot talaga sila dito at talagang hindi sila makakalusot sa batas ng Amerika. Kanya lang go. Yeah, hindi lang natin pa ngayon alam dahil nga the investigation is still ongoing. Yes, sis. And then saka by experiences kasi ako rin, 'di ba? Parang yung ex ko naman naging congressman din. Hindi naranasan ko talaga hindi siya-check yung luggage ko. Hindi naharang yung bagahe ko. As in I go straight. Ganun talaga. Oo, sis, kahit yung naka-private plane kami, hindi na siya-check yung mga namin, hand carry namin. So, diretso lang kami sa car kasi may tarmac, 'di ba? 'Di ba? Ikaw siguro nakita mo 'yan, Kuya JM. 'Di ba sa pag private plane ka, diretso yung eroplano, yung kotse mo nandiyan agad So, bibigay mo lang yung passport mo. Usually, pag international flight, binibigay mo yung bagahe mo. Pero yung hand carry mo, hindi. Meron lang dadaanan. Pero you can even talk to that person. Kung sino yung dadaanan mo, pang VIP kasi yan At saka yun nga, pang mga diplomat. Oo. So, they will not touch it. And madalas, wala pang what do you call this? Walang dog na sniffing dog pag sa mga ganon. Kasi naka-private plane ka. So basically, yung treatment sa'yo, parang they don't see you bad. Yung parang sobrang, they know mayaman ka, rich, famous, and powerful, right? So, never ko naranasan na bumaba ako ng aeroplano, binuksan yung gamit ko, or sinita ako. None at all. Yan, swear to God, na talagang hindi ko na-experience na ganon. Lahat dire-diretso lang kami. Hand carry namin, tsaka
So, possible na pwede rin na may dala sila. Pero, Yes. eto sabihin ko sa'yo, sis, dyan sa Amerika, we have common friends. They can get. Oh, yeah. Mhm. No, They kilala can mo get yun. They can get the They- supply here. They Yeah, can I know. get the supply. So may Anyway. possibility pala na pwede hindi rin nila dala, pwede Pwede ang hindi din. ang supply galing mismo diyan. Yes. Di ba? Hindi Yes, I na- don't hindi think they will imposible. bring. Ang tingin ko, sis, they get it from there. But yeah, tama ka. Kaya nga ang question natin, pwede silang nag-smuggle papunta dito Pwede o rin. kumuha Oo, dito. whatever, But it di ba? Kung But ano, it both doesn't ways. matter Oh. kung saan nila kinuha. Pero the fact na JM, no, Oo. na malinaw na talagang na based doon sa cause of death, sa toxicology, at cause of death is accident, kasi hindi pa natin alam ano bang klaseng accident. Pinainom ba siya ng, pinilit ba siya na isuksak-sak sa katawan niya. So yan pa yung isang hindi pa malinaw. But ang pinakamalinaw ngayon, talagang sabi ko nga, we are vindicated na true enough na ang mga naka-circle o mga kasama ni Bangag ay Bangag talaga at pulburon. Aba. Oo. Ang importante rito ay yung napatunayan natin sa buong mundo na itong grupo na ito o pamilya o itong si Lisa Marcos hindi lang yung kanyang asawa, napatunayan natin na sila ay mayroong kaugnayan doon sa ipinagbabawal na pulburon.